And I would beg to disagree with that, Madam Undersecretary. Siguro, contractors plus DPWH would be equivalent to project. Alin po sa tingin nyo ang totoo doon? Kasi kayo lang po ang nagsasabi. Kasi kasama na kami ngayon sa gulo eh. Di po ba? Pero kung titingnan po natin ang process, kasama lang kami sa budget authorization. Kasi kung titingnan po natin, karamihan po doon sa katarantaduhan na nangyayari ngayon ay doon sa implementation. Diba? And as I have stated, doon sa budget implementation, kayo po ang agency na primarily responsible. And I do not know why kami ang nababanatan. It's unfair. Kasi for me, ang process po ng paggagawa ng budget ay apat po ang kuwan. Budget preparation, budget authorization, budget execution, and budget accountability. Matanong ko po sa DPWH, saan po ang participation ng Kongreso dito sa process na ito? So pa lang po, Your Honor, Mr. Chair, dapat may consultation na po sa lahat ng stakeholders, Your Honor, Mr. Chair. Ano po? First stage pa lang po, when they submit and prepare na yung kanilang regional budget proposal, dapat po meron na silang consultation hindi sa LGU po at sa lahat ng stakeholder, Your Honor, Mr. Chair. Doon sa first stage, which is budget preparation, kasama na po ba ang congressman? No? Sa consultation po, lahat po ng stakeholders, Your Honor, Mr. Chair. Hindi nyo man sinasagot yung tanong po eh. Pero Opo. specific yung tanong po. Opo. Kasama po ba ang congressmen Yes o po. legislators doon? Yes po. Yes, Yes? po, Your Honor. Yes po. Ano po ang rule na nagsasabi na kasama ang legislator? Stakeholder po kayo eh. You're the one representing. I'm asking for the rule or the law. Wala po akong alam na rule or law. Pero yung stakeholder consultation, Your Honor. So there's no law that you know na kasama ang legislators sa budget preparation. Kasi ang pagkaalam ko, kasama lang kami doon sa budget authorization. When the NEP of the executive is brought to Congress, if we look at the budget process, Kami ho, kinoconsider namin na stakeholder ang lahat po ng mga sektor na maapektuhan ng proyekto. kung titignan po natin yung Department Order Number 23, Series of 2015, wala naman binabanggit na participation ng legislators dito. Kayo lang po ang nagsasabi. Kasi kasama na kami ngayon sa gulo eh. Di po ba? Pero kung titingnan po natin ang process, kasama lang kami sa budget authorization. When the NEP of the executive is brought to Congress, kaya nagkakaroon kami ng budget deliberation. Sa budget execution, kanino po ba ito? Implementing office po, Your Honor. Ano yung implementing office? Depende po kung regional office or district engineering In office. other words, DPWH. Opo, Your Honor. And then budget accountability. Kanino po ito? Pananaw ko po, kami po yun dahil accountable po kami sa budget. Ngayon, ang tanong ko po, mangyayari po ba yung katanungan kanina ng aming chairman sa mga contractors? Magkakaroon ba ng cross project? Magkakaroon ba ng substandard projects na hindi alam ng DPWH? Your Honor, dapat po alam ng implementing office. Dapat alam ng DPWH. So in other words, kung may maaaring mangyaring katarantaduhan sa DPWH infra project, kayo po dapat ang makakaalam. Di po ba? Tama po, Your Honor. Yes. Why? Ang DPWH po ang implementing agency. Kaya siguro tayo nagkakagulo dahil hindi nyo nga alam yung charter ninyo eh. Di po ba? Kasi naawa ako dun sa amin eh, ng mga legislators. May mga lumalabas dun sa social media, legislators plus DPWH would be equal to project. And I would beg to disagree with that, Madam Undersecretary. Siguro, contractors plus DPWH would be equivalent to project. Alin po sa tingin nyo ang totoo doon? Kasi tingnan po natin yung budget ng DPWH, Madam Undersecretary. It's composed of 001 for road infrastructure, its maintenance. Tama po?
Tama po, Your Honor. 002 would be flood control. Management ay And major and yes, principal. mitigation, it's mitigation. And 003 would be convergence. Convergence and special support program. Yes. Saan po nanggagaling yung mga projects na nakalagay sa NEP ng bawat distrito? Doon sa tatlong yan. Sisimula po yung budget po sa regional budget proposal na sinasubmit po ng regional office. No. Yung pong mga projects na nasa NEP ng bawat distrito, saan po nanggagaling? 001, 002, 003. Lahat po. May proyekto Lahat. ng 001. Lahat. Opo. And ang gumagawa po lahat ng projects na ito na nasa DEP ng bawat distrito ay yung District Engineering Office. Tama po, Your Honor. Tama? Yes. At ang pinakikialaman lang namin na legislators ay yung local infrastructure projects. Would that be correct? Generally correct po, Your Honor. Yes. Kayo na po ang gumagawa, yung DPWH gumagawa lahat po ng project except that. Tama? Generally correct po, Your Honor. And what is the exception to that? Madam Undersecretary, ang exception lang dyan is kung papasok yung malalakas na kontraktor, kagaya ng 15, sila magdidikta ng project. Pangalawa, kung merong mga nag-i-insert doon sa ating budget. Tama po? Could you please answer that, Madam Undersecretary? I will not disagree, Your Honor. You do not agree? Not disagree, Your Honor. You do not disagree. So you agree with me? Tama? Yes. Kasi, Madam Undersecretary, kayo po ang head ng planning. One of the department ng DPWH. At lahat po ng project na dinadaan ng ating gobyerno so far as infra is concerned ay dumadaan po sa opisina ninyo. Tama po, maski foreign assisted project, dadaan at dadaan din po. Yes po, pinakonsolidate po namin yun. Yes, kayo po. Now, may kung kayo po ang nagbabago ng mga project na sinasubmit ng mga DEO. Hindi po, Your Honor. Pinipick up po ng mga regional coordinators yung prioritization sa regional budget proposal, Your Honor. Would you agree na yung sinubmit ng DEO may mga nababago na project? Marami po silang sinasubmit, Your Honor. Hindi nga. What I mean, I'm asking you, Madam Undersecretary, kasi kayo po head ng plans may sinasubmit na projects yung ng DEO, yung aming DEO, pero may mga nababago. Your Would you Honor, agree with that? Honor, Mr. Chair, pinipick up lang po ng regional coordinator. I am asking you, would you agree with my statement? Pina-qualify ko lang po yung sagot. Na yun pong Kindly answer yes or no. Would you agree with me? I will Na may nababago doon sa sinasubmit ng napaprioritize po. Hindi po nababago. kagaya ng NEP ko ng 2026. I have a copy of the projects given or submitted by DEO. 4 of these projects were changed. Sino kaya nagbago nun? Sa regional budget proposal namin, pinick up, Your Honor, Mr. Chair. Yung sinabi Tanong ko po, sino po yung nagbago nun? We'll have to track, sir. Kasi yung regional budget proposal po galing sa regional office, Your Honor. I agree. And the regional director of Region 4A is here, I think. RD, Region 4A, ikaw bang nagbago nun? Mr. Chair, Hindi mo muna yung tanong ko, narinig mo naman siguro yun Ikaw ba ang nagbago ng mga projects na sinabit ng aking DEO? Sagutin mo lang yung sa tanong ko. no sir, not Ikaw me. ang nagbago o hindi? No sir. Saan kaya nagbago? Madam Undersecretary, 4 ang nabago. At may mga projects na pinalit. So I'm asking, sino ang nakapagbabago? Dahil according to your memorandum, yung sinasubmit ng district offices, ang kinoconsider ninyo. Di po ba? And may I know from
the main office, who has that authority to change the project submitted by the DO? Honor, again, the regional budget proposal po is the basis for consolidation. Yeah. Doon lang po nang gagana. Simple lang naman po yung tanong ko, Madam Undersecretary. Sinabi ko na ang pondo na binigay doon sa standards, sa Bureau of Standards is 201,252,000. Would that be enough for this Bureau to perform its job? To see to it that all the projects of DPWH would satisfy the quality standards? Baka po hindi, Your Honor. Baka hindi. Kaya siguro tayo nagkakaloko-loko. Di po ba? Ang pinopoint out ko, Madam Undersecretary, is that pwedeng ang pagkukulang ay nandun po sa ating opisina. Pwede rin ang pagkukulang ay nandun po doon sa district offices. Di po ba? Kasi kung titingnan po natin, karamihan po doon sa katarantaduhan na nangyayari ngayon ay doon sa implementation. Di ba? And as I have stated, doon sa budget implementation, kayo po ang agency na primarily responsible. And I do not know why kami ang nababanatan. It's unfair. Kasi for me, doon sa sinasabi niyo na 15 construction companies at saka yung 5 na kumpanya which has projects all over the Philippines, wala man lang isa akong kakilala doon Madam Undersecretary. Kasi kayo naman talaga ang gumagawa ng project as far as I'm concerned and as far as I know. And if we look at the decision of the Supreme Court so far as the PDAC is concerned, kayo naman dapat Di ba?